Ayun mga sir, ayos na. Gumalaw na yung baso. Yes! Halos nawawalan na nga ako ng pag-asa sa kakaisip. Baka ma-denied. Pero at least ngayon mga sir, nakita nyo naman, may final decision na. Kaso, wala pa yung mismong approval. Gumalaw na yung baso mga sir. May final decision na. Although kahit na wala pang approval, pero alam ko, all goods na yan. Alam ko, may magandang kalalabasan yung mga sir. At least ngayon mga sir, medyo nabuhayan na ako ng loob. Kasi talagang ilang araw, ilang buwan na ako talagang walang gana sa kakaisip ng negative na bakit wala pa, bakit ganito, bakit ganyan, baka denied. At least ngayon mga sir, almost 12, 13, 14 months. Kala ko talaga wala na. Ilang buwan o taon na ako talaga nawawala ng pag-asa sa tagal ng proseso. Andiyan na lahat. Andiyan na yung anxiety, stress, yung wala ka ng gana. Alam mo yun, ako talagang wala na akong gana sa pagpasok ko sa trabaho dahil nga sa kakaisip ko. Sabi ko, bakit ganito? Puro mga negative eh. Sabi ko, may pag-asa ba? O uwi rin ba ako? Tulad ng karamihan na mga nawalan ng status, sabi ko. Pero at least ngayon, alam ko mga sir, all goods na yon. Kahit na wala pa yung pinaka-approval. Pero nararamdaman ko mga sir, mukhang maganda yung kalalabasan. Mukhang positive naman. Konting kembot na lang. Alam ko, andun na ako. Wala sana akong balak gumawa ng video ngayon or any vlog. Pero dahil sa meron ng FD, mga sir, gumalaw na yung baso. Akala ko talagang wala na eh. Akala ko dahil sa sobrang pagbabago ng mga policy ngayon, talagang maghihigpit sila sa mga documents o anuman o sa pag-check nila ng mga application. Iniisip ko talaga is wala na, denied na. Sabi ko, siguro uwi na lang ako kung sakali mangyari yun, sabi ko. Kasi talagang ilang buwan, may taon na akong talagang nag-iisip mga sir. Talagang nawawalan na ako ng pag-asa sa mga sir. Pero ngayon mga sir, sa nakita natin ngayon, kanina, may FD na. May final decision na. Although wala pang approval, pero alam ko, all goods na yun. Halos araw-araw, nag-iisip ako, nagbubukas ako ng email. Sabi ko kung meron bang progress. Talagang ngayon lang sir. Talagang ngayon lang sir lumabas yung FD. Medyo nabuhayan ako ngayon mga sir. Talagang ilang araw, ilang buwan o may taon na ako talagang wala talagang gana, lalo sa trabaho. Kasi nga sa kakaisip ko, sabi ko, talagang sobrang stress sa anxiety yung binibigay talaga dito ng pag-a-apply natin. Sa mga naghihintay pa rin mga sir ng application nyo, konting bigay pa ng pasensya mga sir, talagang nakaka-stress. Alam ko mga sir, alam ko mga nararamdaman nyo talaga mga sir. Sobrang stress sa anxiety talaga yung binibigay ng pag-a-apply natin dito sa mga application, sa mga pending talaga. Ang dami talagang ngayon, dami talagang backlog. Talagang mapapaayaw ka na sa kakahintay. Pero konting pasensya lang mga sir, ibibigay din ng nasa taas yan. Alam ko yung iba sa inyo andyan lang sa dulo, kaya konting tiis pa, konting pasensya talaga mga sir. Kung isa ka man sa mga naghihintay ngayon ng result ng application mo dito sa Canada, mapa work permit man yan, PGWP, PR application, study permit, alam kong hindi talaga madali yan. Yung bawat araw na dumadaan parang mabigat na. Lalo na kapag may mga kasabay ka na nag-apply na ngayon, approved na. Tapos ikaw wala ka pa ring update.
Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Pag-usapan natin ngayon kung paano kita mabibigyan ng tiwala, ng pasensya, kung paano kita mabigyan ng motivation at lakas ng loob. Dahil nga sa nangyari sa akin ngayon na ako rin talagang nawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, talagang binigyan na ni Lord. Alam ko all good sa yon yung FD na dumating ngayon. Normal lang talaga maramdaman yung halo-halong emosyon habang naghihintay ka sa application mo. May mga araw talaga na excited ka kasi feeling mo baka ito na yung email na darating ngayong week na merong update. Pero talagang may mga araw na parang gusto mo nang sumuko kasi parang walang katapusan ng paghihintay, di ba? Maraming Pilipino talaga ang dumadaan sa ganyang pace. May mga iba na na-approve talaga agad. May iba naman na inaabot talaga ng taon na parang sa akin. At minsan, hindi talaga yung taon yung mahirap, kundi yung uncertainty. Yung di mo alam kung kailan ba darating o kung darating pa ba talaga. Pero tandaan mo, di mo kailangan pilitin lahat ng bagay mangyari agad. Lahat ng delay may dahilan. Minsan, yung delay na yan ang nagpo-protect sa atin sa maling timing. Habang hinihintay mo yung resulta, gamitin mo yung oras na yan sa paghahanda. Hindi lang sa papel, kundi sa sarili mo. Palakasin mo yung mental and emotional readiness mo. Kasi pag naandun ka na, ibang level ng adjustment ang harapin mo. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako naghihintay, naghahanda lang ako. Kapag talaga matagal na walang update, napakadaling mahulog sa overthinking. At ganoon na ganoon din ako mga sir. Baka may kulang sa application ko, baka na-refuse na ako, o baka hindi talaga para sa akin yung Canada. Pero isipin mo to, hindi mo talaga kontrolado ang processing time. Pero kontrolado mo kung paano mo harapin yung paghihintay. Subukan mo mag-pray o mag-meditate. Ipasa mo kay Lord yung bigat ng naramdaman mo. Maglagay ka ng routine o simpleng exercise mo lang. O pag-aaral ng bagong skill. Iwasan mo yung kakasulyap sa email bawat 10 minutes. Kasi mas lalo ka lang may stress. Kahit mga araw-araw lang, parang ako. Nakakainis talaga pag mayroon kang mga kakilalang kasabay mo nag-apply. Sila approve na, ikaw pending pa rin. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang mauna. Ang tandaan mo, kailangan mo makarating. Yung iba, mabilis ma-approve, pero hirap pagdating doon. Yung iba, matagal ang proseso, pero pag dumating doon, handang-handa na sa buhay Canada. Pagkatiwalaan mo yung timeline mo, lahat ng dasal, may tamang oras ng sagot. Minsan, kailangan lang natin manahimik at maniwala. Kasi kahit mukhang walang nangyayari, may gumagalaw sa likod lahat. Yung mga application natin, yung mga dokumento natin, may mga kamay na nagtatrabaho dyan araw-araw. At alam ko, alam niya yun. Baka di pa ngayon, pero darating din yan. At pag dumating yung araw na makita mo na yung your application has been approved, maiintindihan mo kung bakit mo kailangan maghintay. Kung napapagod ka, huminga ka lang. Kung naiiyak ka, iiyak mo lang. Pero wag mong bitawan yung pangarap mo. Hindi aksidente na nandiyan ka ngayon sa stage ng paghihintay. May dahilan kung bakit mo to pinagdadaanan. At darating din yung araw na masasabi mong worth it lahat ng pagod, dasal at paghihintay. Laban lang, darating din yan. Kung isa ka rin sa mga naghihintay ng application mo dito sa Canada, i-comment mo naman dyan. Still waiting, still believing. Hanggang sa susunod na vlog. Maraming salamat.